Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Sebastian. Taong 1972, Igpaho, Iloilo. Binubuo ng mga kabundukan ang halos kabuong lugar ng Igpaho. Dahil dito, malimit sa kanilang mga hanap buhay, nasa bundok talaga. Karamihan sa mga kadugo niya, doon na rin tumira. Maraming beses na rin siyang hinikayat ng mga ito, pero pinili niyang manatili sa baryo. Wala kasi sa isip ni Manoy Sebastian ang pamumundok, lalo pat nakataon ang kanyang hanap buhay sa pagbili at pagbebenta ng mga produktong malimit kailangan ng tao sa kanilang lugar. Para kasi kay Manoy Sebastian, di hamak na mas magaan ang ganoong trabaho. Yun nga lang sugal ito. Minsan kasi, kung hindi siya nalulugi, nasasayang ang lahat ng kanyang mga pinamili dahil sa mga mapanlamang na mga mambubukid. Mabuti na lang, madiskarte siyang tao, kaya kapag umaabot siya sa puntong yon, agad siyang naghahanap ng paraan para mabawi ito. Iniiwasan din niyang magkaroon ng sama ng loob sa mga napagbilhan niya, lalo pat alam niyang kapabayaan naman niya ito. Hindi lang yon, mga kadugurin niya ang kanyang napagbibilhan, kaya hindi talaga siya umaangal. Sa isip-isip kasi ni Manoy Baste, pera lang naman yon. Hanggat kumikilos siya, kikitain at kikitain niya ito. Dagdag pa niya na, kontento siya sa kung anong meron ng kanyang pamilya at hindi rin siya naghahangad ng mga bagay kagaya ng hindi masukat na kayamanan at napakarangyang buhay. Dahil ang mga ganoong pagnanais, parang isang uri ng lason na sumisira sa buong pagkatao ng isang individual. Sa sandaling makulong ka sa ganoong pag-asam, wala ka ng kakayahan pang umunlad. Dahil sa ganon niyang kaisipan, wala siyang ibang pangarap kundi ang magkaroon lang ng pagkain sa pang-araw-araw. Isipin ninyo, ganon kasimple ang pangarap ni Manoy Baste, pero kalaunan binigyan siya ng yaman na hindi niya inaasahan. Magmula noon, itinuon niya ito sa kanyang negosyo at sa pagtulong sa mga kamag-anak niyang nasa bundok. Lahat ng pangangailangan ng mga ito ibinigay niya para wala yung masabi sa kanya. Ikinatuwa naman niyo ng kanyang pamilya at kalaunay naging madalas na rin ang pagbisita ng mga ito sa kanya. Kung dati binibili niya ang mga produkto nitong pinagpagalang dalhin, ngayon libre niya na yung nakukuha. Wala naman yung problema sa kanyang mga kadugo, lalo pat hindi sila nahihirapang lumapit kay Manoy Baste. Ang kaso lang pinuno, ang ganoong masayang kaganapan ng buhay niya, unti-unti na palang mag-iiba dahil sa mga taong nagtanim ng inggit laban sa mga nagawa niya. Pagpatak ng taong ito, magbabandang buwan ng Pebrero, merong nakasagutang kakompetensya sa negosyo itong si Manoy Baste. Sa tindi ng kanilang hindi pagkakaunawaan, muntik-muntik na silang magkasakitan. Bagaman may mga kasamang armadong tauhan ng katunggali niyang yon, di yun dahilan para panghinaan siya ng loob. Wala man siyang armas na dala, ginawa niya ang kanyang makakaya para maipagtanggol ang mga pinaghihirapan niya. Iniwasan din niyang gumamit ng mga hindi katanggap-tanggap na salita, buhat sa marami ang nakikinig sa kanilang pagtatalo. Kalaunan, nang makatanggap na siya ng mga pagbabanta mula rito, doon na rin nagsimulang makialam ang lahat ng mga taga-baryo. Nakita kasi ng mga itong tama si Manoy Baste, kaya doon sila pumanig. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman yon ng kanyang katunggali, wala na rin yung nagawa kundi ang umalis kasama ang mga tauhan niya. Ilang araw din yung hindi nagpakita sa kanilang lugar, hanggang sa unti-unti nang lumamig ang sigalot na minsang namagitan sa kanilang dalawa. Buwan pa ang lumipas, muli itong bumisita sa kanyang pamamahay para humingi ng tawad.
Sa mga sandaling yon, inakala ni Manoy Baste na tapos na ang lahat. Pero ang hindi niya alam, yun pala ang simula ng masama nitong plano laban sa kanya. Linggo pa ang dumaan. Naging balang kanyang pamilya matapos nitong mapansin ang mabilis niyang panghihina. Tuwing gabi kumikirot din ang kanyang mga binti na sinasabayan naman ng paglaki ng kanyang tiyan. Nang masipat naman yon ng kanyang asawa, agad naman yung humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Ang kaso lang, pagturo ng mga ito sa tahanan ng manggagamot sa kanilang lugar, na taong wala roon yon. Base sa mag-asawang naiwan, nagbakasyon ang lolo nila sa kanilang probinsya. 2 buwan yung mawawala, kaya mas mainam na humanap na lang sila ng ibang albularyo. Nang marinig naman ng asawa ni Manoy Baste ang tungkol dito, pilit naman yung humanap ng paraan, ngunit naging bigo ito. Kalaunan, nang mapagtanto nitong wala na silang malalapitan, nagdesisyon yung tulungan siya gamit ang kakarampot nitong nalalaman pagdating sa panggagamot. Makailang beses na rin itong sinugod ang nakaaway niya, pero kapag pumupunta doon ang kanyang asawa, sapilitan yung pinagsasaraduhan ng pinto. Dahil sa mga ganoong akto ng nakaaway nito, unti-unti na nilang nakumpirma ang lahat ng masasama nitong gawa. Dumaan pa ang mga araw. Pagbisita naman ng mga kadugo niya, naging balito sa kanilang mga nadatnan. Bawat isa sa kanila hindi makapaniwala sa kasalukuyang kalagayan ni Manoy Baste. Isipin niyo na lang, sa loob ng ilang araw, naging mabilis ang pamamayat niya. Nakakapaglakad pa naman siya, pero kapag sumasapit ang hapon, nagiging paralisado siya bigla. Wala silang ideya kung bakit nangyayari yon, pero base sa mga nakatatanda sa kanilang pamilya, dahil yun sa paglaki ng tiyan niya. Hindi rin yun naniniwalang binabarang o kinukulam siya, gawa ng kakaiba ang mga senyales na kasalukuyan niyang nararamdaman. Sabihin na nating may kinalaman sa kulam ang sakit niya, pero wala siyang nararamdamang pagpapahirap. Ni hindi nga siya nakakaramdam ng sakit na parang tinutusok ng karayom, gayon din ng parang may gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Basta ang napapansin lang noon ni Manoy Baste, bigla na lamang siyang napapagod ng matindi, sa puntong hindi na niya kayang maigalaw ang kanyang buong katawan. Normal din ang kanyang nararamdaman sa katawan, kahit sobrang payat na niya at lumulobo ang tiyan niya. Nang makausap naman niya ang pinakamatanda sa kanilang pamilya, dito na siya nito pinaalalahan ng mag-ingat. Naamoy na kasi noon ng matanda na di hamak na mas malakas ang aral na yon sa 2 karunungang pinagkakamalan nilang may gawa nito. Dagdag pa nito na malakas din ang kanyang kutob, aswang ang mga kalaban nila. Kung hindi ito nagkakamali, may dugo ng pagiging aswang yung nakaaway niya. Ang hindi lang nito maisip ay kung saang lahi yon nabibilang. Dahil sa mga sinabi nito, di naman maiwasan ni Manoy Baste na mag-alala para sa sarili niyang kaligtasan. Bagaman wala siyang alam pagdating sa larangan ng lihim na karunungan, kahit papaano may mga naririnig na rin siyang istorya ukol sa mga aswang. Lahat din ng mga kwentong nalaman niya nagtatapos sa trahedya. Nang mailahad naman ng matanda ang lahat-lahat, agad naman siya roong humingi ng tulong. Kahit wala siyang ideya sa kakayahan nito, nagdesisyon siyang pagkatiwalaan ang lolo niyang yun. Nang marinig naman ito ang kanyang pagmamakaawa, dahan-dahan naman itong hinawakan ng kanyang ulo, sabay wika sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala, Sebastian. Mga kadugo mo kami. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ka namin iiwan. Ang gagawin mo, magpalakas ka para malabanan mo sila. Kami naman ang mga pinsan mo, maghahanda rin para sa aming mga gagawin." Pagkarinig naman niya ng sinabi nito,
Kahit papaano nakaramdam naman siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Alam niya kasing hinding-hindi siya nito iiwan sa kahit na anong oras at pagkakataon. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nagsimula ng maghanda ang mga kadugo niyang yon. Bilang laki ang mga ito sa bundok, kabisado na ng mga ito ang bawat lunas sa kahit na anong karamdaman. Para rin makasigurong gagaling siya, ipinahanap ng matanda yung bukod tanging halaman na tumutubo lamang sa mga tuktok at matatarik na parte ng bundok. Kalimitan din sa halamang yon, binabantayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata. Ayon pa sa matanda na, sa tinagal-tagal na nila sa bundok, isang beses pa lamang siyang nakahawak ng bulaklak ng bagon. Kaya nila tinawag na bagon ang halamang yon dahil sa pahaba nitong mga dahon at kulay dilaw nitong mga bulaklak. Napakalakas din ang ugat nito na kahit daanan nyo ng ilang bagyo, hindi yun natitinag. Dagdag pa ng matanda na, ang halaman ng bagon ay madalas na punong-puno ng tubig kapag umaga. Wala ring nabubuhay na damo sa kinatitirikan nito dahil ang mga ugat nito binabalot ng lason. Nabanggit din ng matanda na karamihan sa mga dibinong naninirahan sa kanila naghahanap talaga ng ganoong uri ng halaman. Bukod sa direkta itong pangontra sa mga aral ng kaliwa, nagbibigay din yon ng pansamantalang lakas sa mga taong nakakainom ng likido nito. Dahil sa sinabi nun, wala naman siyang nagawa kundi ang maghintay. Habang naghahanap ang kanilang mga kadugo, panay naman ang pakikipag-usap niya ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin para mabigyan ng leksyon yung taong nagpalipad ng sakit sa kanya. Dagdag pa ni Manoy Baste na mas mainam na sugurin na nila ito dahil sa alam naman nilang yun talaga ang may gawa. Ngunit nang marinig naman ng lolo niya ang kanyang sinabi, inabisuhan naman siya nitong huwag magpadalos-dalos. Bukod kasi sa wala silang alam tungkol sa taong yon, may posibilidad ding ito mismo ay mga aswang. Di naman sila gaanong nababahala sa ganoong uri ng nilalang. Ang punto lang nito, maghintay ng tamang pagkakataon. Matapos naman itong makapagwika, agad naman yung sumilay sa kanya, maamong ngumiti, habang inilalahad na maghintay lang siya. Darating at darating sila sa puntong yan, at maging ang matandang yun man, hindi makakapayag na basta na lamang palampasin ng lahat. Nang marinig naman ni Manoy Baste ang sinabi nito, minabuti naman niyang magtiwala. Ayon sa kanya, inabot pa ng 3 araw at 4 na gabi bago tuluyang nakabalik ang kanyang mga kamag-anak. Pagsilay naman nila rito, matinding awa naman ang kanyang naramdaman dahil sa nakita nila mismo ang paghihirap ng mga taong yun. Bukod sa punit-punit kasi nitong mga pananamit, pansin na pansin din nila Manoy Baste ang kawalan nito ng maayos na tulog. Huli na rin ang nalaman nila na nung umalis pala ang mga ito, di nito piniling magpahinga hanggat hindi pa nila nakikita ang ipinapahanap sa kanila ng matanda. Dahil sa sinabi ng grupo, nangako naman siyang gagantihan ang sakripisyo nito para sa kanya. Dagdag pa ni Manoy Baste na kinakailangan na nilang tapusin ang kanilang problema para naman manumbalik na ang masaya nilang pamumuhay. Nang marinig naman yon ng kanyang mga pinsan, agad naman yung humingi sa kanya ng 1 araw na pahinga. Ayon pa sa mga ito, pagkatapos ng araw na yon, muli silang kikilos para magmasid. Dagdag pa ng mga ito na pagsusumikapan nilang malaman ang sikreto ng mga kalaban nila. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Para rin makatulong, agad naman siyang nakiusap sa matanda na bilis-bilisan na nito ang pagpapagaling sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi,
Tumangulang naman ito, sabay lakad patungo sa kanyang silid. Sa pagsapit naman ng gabi, agad naman itong inumpisahan ang paghalo ng dagta ng dahon sa mga tinipon niyang iba't ibang uri ng langis noong mga nagdaang Biyernes Santo. Matapos itong gawin ng matanda, pinaalalahanan siya nito na hindi magiging maganda ang lasa ng langis na iinumin niya. Makakaramdam din siya ng kakaiba sa kanyang katawan, kagaya ng matinding pagsusuka at paghahabol ng hininga. Mandidilim din ang kanyang paningin at sa loob ng 1 linggo, walang patid siyang mahihilo. Dagdag pa ng matanda na kung hangad niyang gumaling, kailangan niya talagang tatagan ang kanyang sarili. Sa sandali kasing makaramdam siya ng panghihina, may posibilidad ding bumaba ang bisa ng lunas at kapag nangyari yon, maaaring hindi nito mapatay ang mata ng kanyang sakit. Sa sandali ring ganun nga ang nangyari, wala na ring magagawa ang matanda para matulungan siya. Nang marinig naman ni Manoy Baste ang babala nito, agad naman niyang inihanda ang kanyang sarili. Bagaman nanghihina at walang panlasa sa mga pagkain, pinilit niyang busugin ang kanyang sistema. Sa mga sandaling kasing yan, ito na lamang ang nakikita niyang paraan para malabanan ang sakit na dinadala niya. Hindi naglaon, nang matapos na ng matanda ang lunas, agad naman siya nitong pinahiga. 1 oras muna silang nagdasal bago nito sinimula ng panggagamot. Ayon kay Manoy Baste, marami silang pinagdaanan para lamang mainom ang gamot na yon. Bukod kasi sa 1 oras na pagdarasal, hinilot at nilapatan pa siya ng kung ano-ano ng lolo niya. Pagtatapat sa kanya ng matanda, kinakailangan talaga nila yung gawin dahil sa hindi pangkaraniwan ang gamot na kanyang iinumin. Dagdag pa nito na, mas mainam na sundin nila ito para wala silang pagsisihan sa bandang huli. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang ginagawa, palihim namang kumikilos ang iilan sa kanyang mga kadugo. Matapang nitong pinuntahan ang lugar na kanyang nakaalitan at pagdating nila sa lugar, hindi sila nag-alangang lumapit. Base rin sa kanilang testamento, marami na sila roong nakitang kakaiba, kagaya ng mga asong naglalakad ng paatras. Nabanggit din ng mga ito na sa 2nd palapag ng bahay kung saan naroon ang malaking bintana, nasipat nila ang lalaking nakaaway niya na parang may isinusukang mga galamay. Nung masilayan nila ito, magdadalawang pulgada na ang haba ng mga galamay na yon. Walang humpay na rin ang pagtulo ng dugo nito, kasabay ng hindi nito mapantayang angil. Nakita rin nilang nanlilisik na ang mga mata nito, kaya sa mga oras na yon sila na mismo ang nagkumpirma na totoo ngang mga aswang ang pamilya nung nakaalitan niya. Hindi naglaon, pagtungtong naman ng madaling araw, meron silang nakitang isang batang lalaki na lumabas ng bahay. Kung hindi sila nagkakamali, anak din yun ng may-ari ng lugar. Nakumpirma rin nilang aswang ito, kaya paglapit nito sa kinaroroonan nila, agad naman nila itong hinataw ng bato sa ulo, sabay kaladkad nito patungo sa damuhan. Matapos nila itong gawin, agad naman silang bumalik sa bahay ni Manoy Baste. Kinabukasan, tumambad sa kanila ang bata na kalunos-lunos ang kalagayan. Upang hindi naman ito makita ng kanilang mga kababaryo, itinago nila ito sa isang silid na nasa ilalim ng bahay nila Manoy Baste. Limitado ang tunog na nakakapasok doon, kaya kahit magsisisigaw ito, wala silang pangamba sa mga kapitbahay nila. Dahil sa alam nilang aswang ang bata, kinausap nila yon ng may pag-iingat. Kaso lang, kahit anong tanong nila, hindi yun sumasagot. Pangisi-ngisi lang ito, kaya nung napuno ang mga kadugo niya, dito na nila yun sinimulang paghahatawin ng mga bagay na makita nila.
Pagpatak naman ng sumunod na gabi, nang magpalit anyo ang bata, walang habas naman nila itong pinag-uundayan ng saksak hanggang sa napilitan na yung bumalik sa orihinal nitong anyo. Sa puntong yan, nagsimula na itong magmakaawa, ngunit hindi pa rin nila ito pinakitaan ng kahit na anong emosyon. Patuloy lang din nila itong binugbog hanggang sa manawa na silang lahat. Hindi naglaon, nang tuluyan na itong manghina, dito na ito nagsimulang magsalita. Ayon sa batang yan, hindi silang pangunahing kalaban nila Manoy Baste. Kagaya nila, biktima lang din ng mga ito. Dagdag pa nito na, isa lang sila sa maraming pamilyang Yanggaw na nagbibigay ng pagkain sa mga nilalang na nagsilbing ugat ng kanilang mga abilidad. Nabanggit din ito sa kanila na ang nangyayaring pananakit at pagdapo ng sakit sa kanya ay hindi nila ito direktang kagagawan. Sa halip, tumulong lang sa kanila ang kanilang pinagsisilbihan, kaya nila ito na isa katuparan. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, galit na galit naman itong hinugot ang dala nitong talibong, sabay pugot sa ulo ng batang yun. Matapos naman niya itong gawin, agad naman silang lumabas ng silid para maghanda. Upang masiguro namang mananatiling ligtas ang mga kamag-anak niya, sumama na rin siya. Bagaman nanghihina pa si Manoy Baste, hindi niya pinahintulutang iwan siya ng mga ito. Pagpatak naman ng 9:00 ng gabi, parang mga kawatan nilang pinasok ang bahay nung nakaaway niya. Lahat ng naabutan nila sa loob, walang sawa nilang pinagpapapatay. Sa sobrang brutal nga ng kanilang ginawa, halos kumalat sa buong bahay ang lasog-lasog na katawan ng mga ito. Matapos nila itong gawin, dali-dali naman silang lumabas para simulan na ang pagsusunog sa bahay na yon. Kinabukasan, nang pumutok ang balita ukol dito, maigi nilang pinagmasdan ng mga nilalang na maaaring may kaugnayan sa pamilyang kanilang pinatay. Malakas kasi ang kutob nila Manoy Baste na makikita nila sa lugar na yon ang puno ng lahat ng mga pangyayari. Sa loob ng isang araw na pagmamanman, meron sila roong napansing grupo ng mga kalalakihan na may kasamang matandang babae. Bagong mga mukha nito sa kanila, at sa abot naman ng kanyang pagkakatanda, walang kamag-anak ang pamilya ng taong yon na nagmula sa malayong lugar. Nang mailahad naman yon ni Manoy Baste sa kanyang mga kadugo, dito na nila sinimulang sundan ng grupo hanggang sa matuklasan nila ang mga bahay sa gilid ng isang malawak na palayan. Ilang milya rin ang layo nito sa kanilang lugar, kaya aminadong wala silang ideya ukol dito. Pagpasok naman ng matanda sa isa sa mga kubo, napansin naman ng lolo niya ang tila bang pangbibitag ng mga ito sa kanila. Dahil dito, sa halip na ipagpatuloy ang kanilang plano, minabuti nilang umatras na muna. 3 araw din nilang pinag-isipan kung papaano nila sasalakayin ang pugad ng mga ito. Ngunit ang hindi nila alam noong mga oras na yon, pinagbabalakan din pala sila ng mga nilalang. Sa pagsapit naman ng Biyernes, bago pa man sila makagawa ng hakbang, napansin nilang napapaligiran na sila ng mga ito. Ang unang nakapansin ng ganoong bagay ay yung lolo niyang nagpapaantok noon sa labas ng tahanan niya. Meron kasi itong nakitang malaking sawadi kalayuan sa kanila na may mga namumulang mga mata. Unang kita pa lang roon ng matanda, alam niya ng tagapagmasid ito ng mga aswang, kaya hindi na rin yun nag-alangan pang tawagin ang kanyang mga pamangkin at apo. Nang marinig naman nila Manoy Baste ang pagtawag, agad naman silang lumabas bitbit ang kanilang mga armas. Kahit alam nilang marami ang makakarinig sa mga mangyayari, hindi nila piniling umatras at magtago dahil alam nilang sa oras na yon ang gagawin nila, uulitin lang din yon ng mga nilalang.
Pagkumpulan naman nilang lahat sa bakuran ng bahay, wala naman silang ibang nakita kundi ang napakatahimik na paligid. Akala nila nagkamali lang ang matanda, pero habang kinakausap nila ito, bigla na lamang silang natigilan matapos humandusay ang isa sa mga pinsan niya. Pagsilay naman nila sa katawan nito, doon tumambad sa kanila ang isang itim na bagay na nakatarak sa bungo nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman silang nagsidapa, dahilan para mailagan nila ang mga sumunod pang pag-atake. Matapos naman yung mapansin nila Manoy Baste, nakaramdam naman sila ng kilabot sa kadahilan ng hindi nila mawari kung ano ang mga nilalang na kanilang kinakaharap. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang may marinig silang malakas na atungal mula sa harapan nila. Pagsilay naman nila rito, doon nila nasilayan ang naaagnas ng kalabaw na mabilis na tumatakbo papalapit. Sa itaas nito, may nasipat silang nilalang na may pakpak na merong daladalang itim na pana at palaso. Habang nakatitig sa kanila ang nilalang na yan, walang humpay din ito sa pag-atungal na para bang gusto na sila nitong ubusin. Maya-maya pa, nang medyo malapit na rin yun sa bakod ng bahay nila, mas lalo pa silang nakaramdam ng takot dahil sa mga nilalang na nakabuntot din dito. Sa pagkakatanda ni Manoy Baste, nasa humigit 10 nilalang noon ang sumalakay. Bawat isa nakasakay sa mga kalabaw at may daladalang pana na halos walang sawang nagpapalipad ng palaso patungo sa kanilang kinaroroonan. Matapos naman yung masilayan ng grupo, agad naman silang naghiwa-hiwalay. Kahit wala silang ideya sa kanilang gagawin, sinubukan nilang salubungin ng mga ito. Sa isip-isip noon ni Manoy Baste, bahala na ako nung mangyayari sa kanila, basta ang importante, namatay silang lumalaban. Maging siya man kasi, aminadong hindi nila kakayanin ng ganoong kalalakas na nilalang. Subalit sa kasagsagan naman ng kanilang pakikipagbuno rito, habang unti-unti na silang natatalo, dito na nagpasya ang matanda na gamitin ang pinakatago-tago nitong agimat. Ayon sa kanya, walang pamproteksyon at pangkaligtasan ang agimat na yon dahil ang kabuoang abilidad nito ay nakatuon lamang sa pagtawag ng mga nilalang na kilala ng kanyang lolo. Sa sandaling ilapat yon ng matanda sa lupa, lahat ng nilalang na iniisip niya, aahon mula rito. Matapos naman yung gawin ng lolo ni Manoy Baste, doon bumungad sa kanila ang 5 nilalang na may pagkakahawig sa wangis ng isang purong engkanto. Maliban kasi sa taong may kalahating katawan ng kabayo at may daladalang palakol, meron din siyang nakitang taong ahas at mga taong may kalahating katawan ng ibon. Sa unang tingin pa lang rito ni Manoy Baste, alam na niyang bawat isa sa mga ito nagtataglay ng mapangwasak na kapangyarihan. Maya-maya pa, pag-utos naman dito ng matanda, agad naman itong sinalubong ang mga aswang na tinatawag nitong gunong. Matapos naman niya itong gawin, bigla naman yung napalupasay sa lupa, dahilan para agad niya yung lapitan upang tulungan. Pagkalong niya sa lolo niya, agad naman siya nitong inabisuhan na dalhin ito sa isang ligtas na lugar. Sa oras kasi na may mangyari sa kanya, lahat ng nilalang na kanyang tinawag ay mawawala. Masyado itong mapanganib para sa kanilang lahat sa kadahilanang naibuhos na niya noon ang kabuuan ng kanyang lakas. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya itong dinala sa loob ng kanilang bahay. Matapos nun, matyaga sila roong naghintay. Inabot din ng 1 oras mahigit ang pakikipaglaban ng mga nilalang na tinawag nito bago nito tuluyang magapi ang panig ng mga aswang. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ang kanilang kalaban na natalo na nila Manoy Baste ang namamahala sa kanila.
nagdesisyon na yung umatras. Paglayo naman ng mga ito, agad naman yung naglaho sa karimlan. Dahil sa pangyayari, pumasok na rin ang mga kasama nila upang tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng matanda. Akala nila makakaligtas pa to, pero sa kasamaang palad namatay yun paglaho ng mga nilalang na tinawag nito. Masakit man yun para sa kanila. Labis namang nagpasalamat si Manoy Baste sa sakripisyo ng lolo niya. Gawa ng dahil sa ginawa nito, tuluyan na silang tinantana ng mga nilalang. Lumipas pa ang mga buwan at taon. Nanatili ng payapa ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, kahit dekada na ang lumipas, hindi niya pa rin makalimutan ang mga pangyayaring yon. Kabilang na ang muntik na pagpaslang sa kanya ng mga aswang na nahahanay sa lahi ng mga gunong. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe yung lolo nito ni Manoy Baste o Manoy Sebastian. Kayo, tatanungin ko kayo. Ano sa palagay niyo yung mga nilalang na yon na may mga wangis ng hayop? Pwedeng mga anghel, di ba? Kasi sa pagkakaalam ko, kaya rin magpalit ng anyo ng mga anghel. Yan, tulad yan. Yung meron nga, di ba, yung parang higanting agila. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Pero syempre, hindi rin ako 100%. Baka mga maharlikang engkanto rin tong mga to. Pwede rin kasing ganun yun, di ba? Pero yung lakas ng mga yon, mapapalabas mo lang kung isasakripisyo mo yung sarili mong buhay. So, ibig sabihin, kapag napalabas mo tong mga to, sure ball, mananalo kayo kung sino man yung mga kalaban ninyo. Lalo na tong tinatawag nilang gunong. Ngayon ko lang narinig to eh. Pero sigurado ako malakas tong mga nilalang na to kasi kung maihina to, saglit lang tong tatapusin ng mga tinawag ng lolo niya. Pero hindi. Inabot pa yata ng 1 oras bago natapos yung laban, di ba? So ibig sabihin, tong mga gunong, tong lahi ng gunong, may tira din to bilang aswang. Hindi rin to basta-basta. Di ba? Buti na lang talaga, matalino, tsaka malakas yung lolo ni Manoy Baste. Kasi kung hindi, wala tayong ganitong klase ng kwento. Overall, masasabi ko rito, sobrang angas. Pero syempre, nakakalungkot kasi nawala yung lolo niya. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.